Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comments mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito sa tahimik na gabi, sa maingay na tanghali, o habang nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw, may parte sa buhay ni Cassian Villamoro na makapagpaalala sa iyo na hindi lahat ng mukhang nasa itaas ay nakalimot na sa pinanggalingan. Sa gitna ng lungsod ng San Adela, nakatayo ang isang mataas at makintab na gusaling gawa sa salamin. Sa labas nito, nakapila ang mga empleyadong suot ang maayos na uniforme, may mga security guard na magalang na bumabati at sa pinakatuktok ng gusali ay nakasulat ang pangalan ng kumpanyang kilala sa buong Luzon, Villamoro Transit Group. Ang kumpanyang iyon ay paghahari ni Cassian Villamoro, isang 35 taong gulang na CEO na kinakatakutan sa boardroom ngulit minamahal ng maraming ordinaryong empleyado. Hindi siya ang klase ng mayamang mahilig magpakitang gilas. Sa halip na magpakuha ng litrato sa harap ng mamahaling kotse, mas madalas siyang makita sa garahe, nakitipag-usap sa mga mekaniko, dispatcher at driver na nagtatrabaho sa kanya. Sir Cassian, hindi niyo na po kailangang bumaba rito. Mainit po, sabi ni Poldo Nativar, ang senior mechanic ng kumpanya, habang pinupunasan ng langis sa kanyang kamay. Ngumiti lamang si Cassian habang nakatayo sa tabi ng isang modern jeepney na bagong dating mula sa planta. Poldo, kung hindi ko alam ang init dito, paano ko malalaman ang pinagdadaanan ng mga taong nagpapalakad ng negosyo ko? Napakamot sa ulo si Poldo. Iba talaga kayo, sir. Kung ibang CEO to, baka hindi alam kung nasan ang garahe. Napatingin si Cassian sa mahabang hanay ng mga sasakyan. Makinis, bago at maayos ang mga modern jeepney. Pero sa likod ng magandang itsura ng kumpanya, may baon siyang alaala na hindi mabubura ng yaman. Bago siya naging may-ari ng malaking transport company, anak siya ng isang ordinaryong jeepney driver. Ang ama niyang si Mang Elpidio Villamoro ay namamasada mula madaling araw hanggang hating gabi. Ang jeepney nito ay luma, maingay ang makina at madalas masira kapag malakas ang ulan. Ngunit para kay Cassian noong bata pa siya, iyon ang pinakamagandang sasakyan sa mundo dahil iyon ang bumuhay sa kanila. Madalas siyang isama ng ama sa biyahe kapag walang pasok. Nakaupo siya sa tabi ng driver's seat, hawak ang maliit na lata ng barya habang tinuturuan siya ng ama kung paanong ngumiti sa pasahero kahit pagod na. Tandaan mo, Casio, sabi noon ni Mang Elpidio gamit ang palayaw niya. Hindi porket driver tayo, mababa na tayo. Ang tao hindi sinusukat sa kinikita. Sinusukat sa kung paano siya makitungo sa kapwa. Iyon ang mga salitang tumatak sa puso ni Cassian. Ngulit hindi lahat ng tao ay ganon ang tingin. Noong 14 na taon siya, minsang pinahiya ang kanyang ama ng isang mayamang pasahero dahil lang kulang ang sukli nitong 20 pesos. Tinawag nitong hamak na driver si Mang Elpidio sa harap ng maraming tao. Walang lumaban para sa ama niya, walang nagsalita. Si Cassian lang ang nakatingin noon, nanginginig ng galit habang pilit na nakangiti ang kanyang ama kahit halatang nasaktan. Masakit pa roon, ilang taon matapos iyon, nawala ang kanyang inang Almeda dahil naantala ang pagpapagamot nito. Hindi sila agad tinanggap sa ospital dahil kulang ang pambayad. Habang hawak ni Cassian ang lamig na kamay ng kanyang ina, nangako siya sa sarili na balang araw kapag nayaman siya, hindi niya hahayaang yurakan ang mga taong mahihirap. Lumipas ang maraming taon. Nag-aral siyang mabuti, nagtrabaho habang nag-aaral, nangutang, nabigo, bumangon at unti-unting itinayo ang Villamoro Transit. Nagsimula iyon sa 3 jeepney, naging 10, naging terminal, naging bus lines, logistics, fuel stations at kaulanan ay malaking korporasyon. Pero kahit lumaki na ang pangalan niya, hindi nawala ang bigat ng nakaraan. Sa loob ng kanyang opisina, madalas siyang makita ng kanyang sekretarya na si Trixie Monreal na nakatingin sa lumang litrato ng kanyang ama. Si Trixie ay masinop, prangko at isa sa ilang taong kayang pagsabihan si Cassian ng direkta. Sir,
Tawag ko ni Trixia isang hapon, hawak ang tablet na puno ng schedule. May dinner po kayo mamaya with Miss Mariel and the Zafira family. Confirm na rin po ang florist, private chef at photographer para sa engagement announcement next week. Napatigil si Cashan sa pagpipirma ng dokumento. Next week, mahinong ulit niya. Napansin ni Trixia ang bigat sa boses nito. Sir, pasensya na po kung lalampas ako sa linya, pero sigurado po ba kayo? Sa kasal? Opo, huminga si Trixia ng malalim. Mabait naman si Miss Mariel kapag nasa events. Maganda, edukada, bagay kayo sa mata ng publiko. Pero minsan, iba ang tao kapag walang kamera. Hindi agad sumagot si Cashan. Si Mariel Zafira ang babaeng nakatakda niyang pakasalan. Anak siya ni Don Nicanor Zafira, isang kilala ng real estate magnate na minsang nasa tuktok ng mundo ng negosyo, ngunit ngayon unti-unting kinakain ng utang at sablay na proyekto. Si Mariel ay kilala sa society pages bilang elegante, tahimik, at may malasakit dahil chairwoman siya ng isang charity foundation. Sa unang pagkikita nila, humanga si Cashan sa talino nito. Hindi ito yung tipong puro nungiti lang sa harap ng kamera. Marunong itong makipag-usap tungkol sa negosyo, edukasyon at social work. Sa mga dinner nila, maayos itong makinig. Sa mga public events, marunong itong magdala ng sarili. At higit sa lahat, tila tanggap nito si Cashan ay galing sa simpleng pamilya. Ngunit may mga sandaling may nakikita si Cashan na hindi niya kayang baliwalain. Isang gabi sa isang mamahaling restaurant sa BGC, kasabay nilang kumain si Celine Verdosa, matalik na kaibigan ni Mariel, isang socialite na sanay manghusga gamit ang ngiti. Naroon din si Don Nicanor at ilang investor. Tahimik lang ang dinner hanggang matabik ng waitress na si Luning-Luning Mercado ang baso ng tubig sa mesa. Hindi naman nabasa si Mariel ng husto, pero bigla itong nanlamig ang tingin. Pasensya na po ma'am, nanginginig na sabi ni Luning-Luning habang mabilis na pinupunasan ang mesa. Dapat marunong kayong kumilos ng maayos. Malamig na sabi ni Mariel. Hindi porke waitress ka pwede ka nang maging pabaya. Mariel, mahinang saway ni Cashan. Agad nagbago ang mukha ni Mariel. Ngumiti siya ng pilit. I'm sorry, nagulat lang ako. Ngunit nang tumalikod si Luning-Luning, narinig ni Cashan ang pabulong na sinabi ni Mariel kay Celine. Walang breeding. Nakakahiya sa guests. Kumirot ang dibdib ni Cashan. Para sa iba, maliit na bagay iyon, pero para sa kanya, alam niyang sa maliliit na salita lumalabas ang tunay na tingin ng tao sa kapwa. Hindi iyon ang una. Minsan narinig niyang pinagalitan ni Mariel ang kasambahay nilang si Delia dahil mali ang pagkakatupi ng table napkins. Minsan naman, sa isang charity event, nakita niyang umiwas si Mariel nang yakapin siya ng isang batang marungis ang damit. Ngumiti ito sa kamera pagkatapos, pero kitang-kita ni Cashan ang panandaliang pandidiri sa mga mata nito. Ayaw niyang husgahan agad si Mariel. Alam niyang lahat ng tao ay may kahinaan. May mga sugat din ito na hindi pa niya alam. Pero paano kung ang kahinaan nito ay ang mismong bagay na pinakamahalaga kay Cashan? Ang paggalang sa mahihirap. Kagabihan, sa mansyon ng mga Zafira, nakaupo si Mariel sa harap ng salamin habang inaayusan siya ng stylist. Dumating ang kanyang ama na si Don Nicanor, hawak ang baso ng alak. Maganda ka anak, sabi nito. Kapag natuloy ang kasal niyo ni Cashan, babalik sa lakas ang pangalan ng Zafira. Napatingin si Mariel sa ama. Pa, kasal po ito, hindi merger. Tumawang mahina si Don Nicanor. Sa mundo natin, pareho lang iyon. Ang mahalaga, matuto kang mahawakan ang lalaking iyan. Mayaman si Cashan, pero huwag mong kakalimutan kung saan siya galing. May mga taong kahit yumaman, nananatiling pangkalsada. Hindi kumibo si Mariel, ngunit halatang may bigat sa mukha. Lumaki siyang tinuruan na ang reputasyon ang pinakamahalagang alahas ng isang babae. Bata pa lang siya, paulit-ulit nang sinasabi sa kanya na dapat malinis ang pangalan, maayos ang kilos, at hindi dapat mahaluan ng bahid ng kahirapan ang imahe ng pamilya.
Kaya kahit may bahagi ng puso niyang naaawa sa mga ordinaryong tao, mas malakas ang takot niyang mahusgahan ng mundo kung lalapit siya sa kanila ng totoo. Samantala, matapos ang dinner na iyon, hindi umuwi si Kashan sa kanyang kondo. Sa halip nagmaneho siya papunta sa lumang garahe sa dating bahay nila sa Santa Adela. Matagal na niyang hindi binubuksan ang malaking bakal na pinturoon. Nang itulak niya ito, sinalubong siya ng amoy ng alikabok, lumang goma at langis. Sa gitna ng garahe, nakatatakpan ng makapal na trapal, naroon ang lumang jeepney ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang hinila ang takip. Lumitaw ang kupas na pintura, gasgas na manibela at salamin na may maliit na bitak sa gilid. Sa harapan, halos burado na ang nakasulat na pangalan, Almeda. Napangiti si Kashan ng pait. Iyon ang pangalan ng kanyang ina. Iyon ang jeepney na minsang naging tahanan nila sa kalsada. Kinabukasan, ipinatawag ni Kashan si Poldo sa garahe. "Sir, seryoso kayo?" tanong ni Poldo habang sinusuri ang makina. "Ipapaandar natin to." "Seryoso ako." "Pang-display na lang sana ito, sir." "Hindi. Kailangan kong gamitin." "Para saan?" Sandaling tahimik si Kashan bago sumagot. "Para malaman ko kung sino ang tunay na makakasama ko habang buhay." Noong una, hindi naintindihan ni Poldo ang Kashan sa kamera. Ngulit nang ipinaliwanag ni Kashan ang plano, napaupo ito sa lumang gulong. "Sir, magpapanggap kayong jeepney driver?" "Oo." Baka delikado yan. Paano kung makilala kayo? Paano kung kumalat? Dumating din si Ate Brando Silvario, matalik na kaibigan at abogado ni Cassian, nang mabalitaan ang plano. Hindi ito natuwa. "Cassian, hindi ito simpleng plank." Madiing sabi ni Brando. "CEO ka, may shareholders ka, may reputasyon kang pinoprotektahan." "Mas mahalaga ba ang reputasyon kaysa katotohanan?" tanong ni Cassian. "Hindi, pero may tamang paraan para alamin ang katotohanan." Tinanong ko na ang sarili ko ng paulit-ulit, Brando. Kung kakausapin ko siya, sasabihin niya ang alam niyang gusto kong marinig. Pero gusto kong makita kung paano siya makitungo sa taong akala niya walang maibibigay sa kanya. Napabuntong hininga si Brando. "At kung masaktan ka sa makita mo?" Tumingin si Cassian sa lumang jeepney. "Mas mabuti nang masaktan bago ang kasal kaysa habang buhay kong pagsisisihan." Ilang araw nilang inihanda ang lahat. Inayos ni Poldo ang preno, makina, ilaw at upuan. Hindi niya ginawang bago ang itsura, sapat lang para ligtas bumiyahe. Naghanap si Cassian ng lumang polo, kupas na pantalon, lumang cap at face mask. Pinili niyang gamitin ang pangalang Casio, ang palayaw na matagal nang hindi naririnig mula nung namatay ang ama. Sa gabi bago ang unang biyahe, mag-isa siyang naupo sa driver's seat. Hinawakan niya ang manivela at tila narinig niya ang boses ng ama. "Casio, huwag mong ikahiya ang kalsada. Dito ka natutong maging tao." Napapikit si Cassian. "Tay, kung mali ang gagawin ko, patawarin mo ko. Pero kailangan kong malaman kung kaya ba akong mahalin ni Mariel kapag wala akong apelido, wala akong pera, at wala akong kapangyarihan." Kinabukasan, maagang sumikat ang araw sa Santa Adela. Sa mansyon ng mga Zafira, abala si Mariel sa paghahanda para sa meeting niya sa mall bago ang engagement dinner nila ni Cassian. Suot niya ang cream dress, mamahaling bag at alahas na regalo ng ama niya. Hindi niya alam na ang araw na iyon ang sisirain sa mga ilusyon niya tungkol sa sarili, sa pamilya niya at sa lalaking papakasalan niya. Sa lumang garahe naman, umandar ang jeepney na may pangalang Almeda sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Umubo ang makina, nanginginig ang kaha, ngunit kalaunan ay naging maayos ang tunog. Sumakay si Cassian. Suot ang lumang cap ng ama. Tinignan siya ni Poldo mula sa labas. "Sir, huling tanong, tuloy talaga?" Tumingin si Cassian sa daan. "Tuloy." Habang lumalabas ang jeepney sa garahe, dumampi ang sikat ng araw sa basag na salamin nito. Sa loob, ang isang lalaking sanay magpirma ng milyong-pisong kontrata ay muling naging anak ng driver. Hindi niya alam kung ano ang matutuklasan niya. Hindi niya alam kung mababasag ang puso niya o mapapatunayan niyang may pag-asa pa ang babaeng minamahal niya. Ang alam lang niya,
Bago niya ibigay ang buong buhay niya kay Mariel Zafira, kailangan muna niyang makita kung paano nito tratuhin ang isang lalaking ang hawak lang ay manibela, bariyang pamasahe at dignidad na minanapa sa kanyang ama. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka katulad ni Cassian, minsan ka na rin napaisip kung paano ba sinusukat ang tunay na pagkatao ng isang tao. Sa damit ba? Sa sasakyan? Sa apelido? O sa paraan niyang pakikitungo sa mga taong wala siyang mapapala? Mula sa lumang garahe sa Santa Adela, mabagal lumabas ang jeepney na may pangalang Almeda. Kumalangsang ang ilang maliliit na piyesa sa ilalim, ngunit maayos ang andar nito dahil ilang araw itong pinagpuyatan ni Puldo Natividad. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Cassian Velmoro, hindi bilang CEO ng Velmoro Transit Group, kundi bilang Casio, isang simpleng jeepney driver na nakasuot ng lumang polo, lumang cap ng kanyang ama at face mask na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Habang habak niya ang manivela, hindi niya maiiwasang maalala ang huling gabi sa garahe, ang amoy ng langis, ang boses ng kanyang ama sa kanyang alaala, at ang tanong na paulit-ulit niyang ibinubulong sa sarili. Kaya ba siyang galangin ni Mariel kung hindi nito alam na siya ang lalaking papakasalan niya? Tinahak ni Cassian ang rutang dumadaan malapit sa subdivision ng mga Zafira. Hindi niya planong gumawa ng iskandalo. Hindi niya rin gustong maksaktan si Mariel. Ang nais niya lang ay makita ang katotohanang hindi kayang ibigay ng mga mamahaling dinner, charity events at rehearse ng ngiti sa harap ng kamera. Sa kabilang bahagi ng lungsod, abalang-abala naman si Mariel Zafira. Suot niya ang cream dress na pinili ng stylist niya, hawak ang mamahaling bag at halatang naiirita habang nakatayo sa gilid ng kalsada labas ng subdivision dahil nasiraan ang private car niya ilang minuto bago siya umalis papunta sa mall para sa meeting sa event organizer ng engagement dinner nila ni Cassian. Hindi ba talaga maaayos agad? Tanong niya sa driver ng pamilya nilang si Ramon. Ma'am, mukhang electrical problem po. Tinawagan ko na ang backup car pero baka 30 minutes pa bago dumating. 30 minutes? Mariing ulit ni Mariel. Late na ako. Tumunog ang kanyang phone. Si Celine Verdosa ang tumatawag. Where are you? Tanong ni Celine sa kabilang linya. Nasa cafe na ako. Don't tell me traffic na naman ang dahilan mo. Nasira ang kotse. Sagot ni Mariel, pinipigilang tumaas ang boses. Then call another car. Ginawa ko na. Mariel, please don't arrive sweaty. May photographer mamaya. Napapikit si Mariel. Alam ko. Sa sandaling iyon, bumusina ang lumang jeepney ni Cassian sa di kalayuan. May nakasabit na karatula, Santa Adela Bayan, Mercado, Mall District. Tinignan iyon ni Ramon pagkatapos ay tumingin kay Mariel. Ma'am, kung nagmamadali po kayo, dadaan po yung jeep sa mall. Para bang sinabihan si Mariel ng imposible. Jeep? Opo ma'am. Napatingin siya sa kanyang dress, sa sapatos, sa bag, at sa bahagyang maalikabok na kalsada. Hindi siya sanay. Sa buong adult life niya, hindi na siya sumakay ng jeep. Hindi dahil hindi niya alam kung paano, kundi dahil lumaki siyang tinuruang hindi iyon bagay sa imahe ng isang Zafira. Ngunit habang lumalayo ang oras, mas lumalakas ang kaba niya. Ang engagement dinner ay mahalaga sa ama niya, mahalaga kay Cassian, mahalaga sa media. Ayaw niyang dumating ng late. Fine, malamig niyang sabi. Sandali lang naman. Hinabol ni Ramon ng jeep at kumutok sa gilid. Huminto si Cassian. Bahagyang tumingin siya sa side mirror at doon niya nakita si Mariel. Ang babaeng ilang araw na niyang pinagdududahan, ngayon ay nakatayo sa tabi ng jeepney ng kanyang ama. Saglit na humigpit ang hawak niya sa manibela. Sumakay si Mariel, halatang naiilang sa makitid na espasyo. Sa loob ng jeep, naroon ang ilang pasahero, si Manang Perla Kindoy, isang tindera ng kakanin na may bitbit na bilaw, si Michael Ledesman, isang nurse na puyatang maamata at may kasamang batang pamangkin, si Alon Madrigal, isang estudyanteng may daladalang art portfolio, at si Donato Taniedo, isang matandang lalaki na may hawak na maliit na supot ng gamot. Bayad po, sabi ni Manang Perla habang iniaabot ang barya.
Akmang uurong si Mariel nang dumikit sa kanya ang bilaw ni Manang Perla. Kumunot ang noo niya, ngunit pinigilan niyang magsalita. Pasensya na Hija, medyo mabigat lang dala ko. Walang emosyon sa mukha ni Mariel. Okay lang. Narinig iyon ni Kasyan. Hindi iyon mainit na sagot, pero hindi rin mapang-insulto. Pinagpatuloy niya ang pagmamaneho. Ilang minuto pa lang ang lumilipas, nagsimulang umiyak ang batang kasama ni Maika. Mainit sa loob ng jeep, siksikan, may amoy ng araw, pagod at pawis na hindi nakasanayan ni Mariel. Halatang naiinis siya. Inilabas niya ang panyo at bahagyang tinakpan ang ilong. Nguit nang nakita niyang nahihiya si Maika, agad niya itong binaba. Sorry, mahinang sabi ni Maika. Hindi pa kasi kumakain ng maayos. Galing pa kami sa klinik. Hindi sumagot si Mariel. Tumingin lang siya sa batang umiiyak. Sa una, inisip niyang huwag makialam. Hindi naman iyon problema niya. May meeting siya, may dinner, may sariling buhay. Ngunit nang nakita niyang nanginginig ang kamay ng bata habang pinapahid ang luha, unti-unting lumambot ang kanyang muha. Binuksan niya ang mamahaling bottled water sa bag niya at iniabot ito kay Maika. Painom mo siya, sabi niya. Baka nauuhaw. Nagulat si Maika. Ay, ma'am, salamat po. Magkano po ito? Wala, inumin na lang niya. Mula sa rearview mirror, tahimik na napatitig si Kasyan. Hindi iyon ang inaasahan niya. Alam niyang may lamig si Mariel. Alam niyang may yabang ito. Ngunit sa maliit na sandaling iyon, may nakita siyang bahid ng malasakit na hindi plano at walang kamera. Tumunog muli ang phone ni Mariel. Si Celine na naman. Mariel, nasaan ka na ba? Tanong ni Celine. Nasa biyahe. Anong biyahe? Don't tell me sumakay ka sa public transport. Hindi sumagot agad si Mariel. Mariel? Ulit ni Celine. Nasa jeep ka ba? Tahimik ang ilang pasahero pero malinaw na narinig ang boses ni Celine dahil malakas ang volume ng phone. Kadiri naman dyan. Baka dumikit pa sa dress mo ang amoy ng kung sino-sino. Napatingin si Manang Perla sa bintana. Yumuko si Maika. Si Alon naman ay humigpit ang hawak sa portfolio niya. Napansin ni Mariel ang biglang katahimikan. Sa nakasanayan niya, tatawa sana siya kasama si Celine o kaya ay sasang-ayon para matapos ang usapan. Ngunit sa loob ng jeep na iyon, habang nakaharap niya ang mga taong narinig mismo ang pangmamaliit, may kung anong kumurot sa dibdib niya. Hindi sila kadiri. Mariing ngunit pigil niyang sabi, mainit lang dito at mahirap siguro talagang mabuhay ng ganito araw-araw. Natahimik si Celine sa kabilang linya. What? I'll call you later. Ibinaba ni Mariel ang tawag. Hindi siya tumingin sa kahit kanino, pero ramdam ni Kasyan ang bigat ng sandaling iyon. Minsan ang unang tanda ng pagbabago ay hindi malaking sakripisyo. Minsan, nagsisimula iyon sa isang taong unang beses tumangging tumawa sa pang-aapi. Patuloy ang biyahe. Habang papalapit sila sa Mall District, biglang pinara sila ng isang traffic enforcer sa kanto. Matangkad ito, maitim ang salamin, at may pangalan sa uniforme. Roldan Mijares. Driver, tabi! Utos nito. Huminto si Kasyan. Sanay siya sa ganitong eksena noong bata pa siya. Mga enforcer na may hinahanap na butas. Mga ordinaryong driver na takot makipagtalo dahil bawat minuto ng abala ay bawas sa kita. Sir, may problema po? Mahinahong tanong ni Kasyan, binabaan ng boses para hindi makilala. Illegal loading ka, sabi ni Roldan. Sir, sa tamang sakayan po ako huminto kanina. Sumasagot ka pa. Tinahasan ng kilay ni Roldan. Lisensya. Ibinigay ni Kasyan ang peking driver ID na inayos ni Brando para sa operasyon. Legal sa dokumento ngunit hindi nakalantad ang tunay niyang pagkakakilanlan. Tinignan iyon ni Roldan at ngumisen. Casio Vilmoro, basa nito. Vilmoro ka pa talaga, baka feeling tagapagmana. May ilang pasaherong napayuko. Si Manang Perla ay halatang sanay na sa ganoong eksena. Bulong niya kay Maika. Naku, lagay na naman yan. Narinig ni Mariel ang salitang iyon. Lagay? Tumingin sa kanya si Manang Perla. Ganyan minsan hiha. Kapag ayaw mong abalahin ka, magbibigay ka na lang. Kawawa driver, pero wala eh.
Sa labas, lumapit si Roldan sa bintana ni Cassian. Alam mo na siguro gagawin mo para hindi na tayo magtagal. Kung may violation po ako, tikitan niyo na lang, sagot ni Cassian. Biglang tumigas ang mukha ni Roldan. Nagmamalinis ka. Bumilis ang tibok ng puso ni Cassian. Hindi dahil natatakot siya. Kaya niyang tapusin ang lahat sa isang tawag. Kaya niyang ipatawag ang hepe. Kaya niyang ipaalam kung sino siya. Pero hindi siya naroon para makita kung paano kikilos sa mga tao kapag kapangyarihan ang ginagamit laban sa mahina. At doon niya hindi inaasahang narinig ang boses ni Mariel. "Excuse me," sabi nito habang bumababa mula sa jeep. Ano po bang violation niya? Napatingin si Roldan sa kanya mula ulo hanggang paa. Halatang alam nitong hindi ordinaryong pasahero si Mariel. "Ma'am, official matter ito." "Then explain it officially." Napatingin si Cassian sa kanya. Kahit nakatakip ang bahagi ng mukha niya, halos hindi niya maitago ang gulat. "Illegal loading," sabi ni Roldan. "Saan banda?" "May signage sa kanto na loading and unloading zone. Nakita ko siyang huminto doon." Nainis si Roldan. "Ma'am, huwag na kayong makialam." "Makikialam ako kasi pasahero ako. At kung may violation siya, tiketan mo. Pero kung pera lang ang habol mo, hindi ka dapat nakauniforme." Natahimik ang paligid. Maging ang ilang vendor sa sidewalk ay napatingin. Si Manang Perla ay napanganga. Si Alon ay lihim na nangumiti. Si Maika naman ay yumakap sa bata. Namula si Roldan sa hiya. "Ma'am, hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Kilala ko ang batas kapag malinaw na pangungutang ang ginagawa sa harap ko," sagot ni Mariel. "Ibalik mo ang lisensya niya." Ilang segundo pang nagkatitigan ng dalawa bago padabog na ibinalik ni Roldan ang ID kay Cassian. "Sige, umalis na kayo," inis na sabi nito. "Pero tandaan mo, driver, may araw ka rin." Bumalik si Mariel sa jeep na parang walang nangyari. Ngunit sa loob, halos walang makapagsalita. Si Cassian ay tahimik na pinatakbong muli ang sasakyan. Sa kanyang dibdib, may dalawang magkasalungat na damdaming naglalaban, pagkamangha at pagkalito. Ang babaeng dating pinuna ang waitress dahil sa natupong wastage, ngayon ay tumayo sa harap ng isang enforcer para sa isang driver na hindi niya kilala. "Salamat, ma'am," mahinang sabi ni Cassian. Binado pa rin ang boses niya. "Hindi kita ipinagtanggol dahil kilala kita. Mali lang talaga siya." Bihira pong may pasaherong magsalita. "Siguro dahil takot sila." "Kayo po, hindi kayo natakot?" Saglit siyang natahimik. Natakot din, pero mas nakakahiya sigurong manahimik kapag alam mong may mali. Napalunok si Cassian. Sa mga salitang iyon, may nakita siyang Mariel na hindi pa niya nakikita sa mga ballroom at conference halls. Ngunit, hindi pa tapos ang araw. Pagdating nila malapit sa mall, bumaba si Mariel. Inabot niya ang bayad, ngunit hindi ito tinanggap ni Cassian. "Libre na po," sabi niya. Kumunot ang noo ni Mariel. "Hindi. Trabaho mo ito." Iniwan niya ang bayad sa tabi ng manibela. Pagkatapos ay talikod na siya sana nang biglang may tumawag. "Mariel!" Napahantini siya. Sa harapan ng mall entrance, nakatayo si Oriana Zafira. Pinsan niyang mahilig mangialam sa buhay ng iba. Suot nito ang mamahaling sunglasses at halatang gulat na gulat sa nakikita niya. "Bakit ka galing sa jeep?" Tanong ni Oriana, may halong panunua. Napatingin si Mariel sa jeep, pagkatapos sa pinsan. Sa loob ng sasakyan, tahimik na minamasdan ni Cassian ang magiging sagot niya. 1 segundo, 2 segundo, nasiraan ng kotse ko. Sagot ni Mariel. "So sumakay ka talaga?" Tumawa ng mahina si Oriana. "My God, Mariel, paano kung may nakakita sa'yo?" Doon bumalik ang pamilyar na takot sa mukha ni Mariel. Ang takot sa chismis, ang takot sa reputasyon, ang takot na bumaba ang tingin ng mundo sa kanya. "Hindi naman," mabilis niyang sabi. "Napadaan lang ako rito. Tinulungan lang ako ng driver magtanong ng directions." Parang may malamig na kamay na pumisil sa puso ni Cassian. Hindi siya pinahiya ni Mariel sa loob ng jeep. Ipinagtanggol pa siya nito. Ngunit sa harap ng sariling mundo nito, hindi pa rin nitong kayang aminin na sumakay siya sa jeep. Hindi pa rin nitong kayang panindigan ng simpleng bagay na iyon. "Oriana, let's go," sabi ni Mariel. Halatang gustong tapusin ang usapan. Habang papasok sila sa mall,
Lumingon siya sandali sa jeepney. Hindi niya alam kung bakit parang may bigat sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit nahihiya siya sa sinabi niya. Hindi rin niya alam kung bakit hindi niya malimutan ang mata ng driver na si Casio, na tila nakakita sa kanya ng lampas sa damit, pangalan at postura niya. Umandar muli si Cassian. Tahimik siya sa buong biyahe pabalik. Hindi niya inisip na magiging gaanon kakomplikado ang araw. Inasahan niya sigurong makikita niya si Mariel bilang malamig at mapangmataas, kaya madali niyang putulin ang relasyon. O kaya naman, makita niya itong mabait, kaya madali niyang pakasalan. Ngunit ang nakita niya ay mas hirap unawain. Isang babaeng may kakayahang gumawa ng tama, ngunit bihag pa rin ng hiya, takot at mundong kinalakihan niya. Pagbalik niya sa garahe, naroon si Poldo at Attorney Brando. "Anong nangyari?" tanong ni Brando. Ibinaba ni Cassian ang cap at napaupo sa lumang upuan sa tabi ng jeepney. "Hindi siya ang inaasahan ko," mahinang sabi niya. "Mabuti o masama?" "Pareho." Ikinwento ni Cassian ang lahat, ang bottled water na ibinigay sa bata, ang pagtanggi niyang sabayan ng panlalait ni Celine, ang pagtatanggol sa kanya laban kay Roldan, at ang pagtangging aminin kay Oriana na sumakay siya sa jeep. Napabuntong hininga si Brando. "So, ano ngayon?" Tumingin si Cassian sa jeepney ng kanyang ama. "Hindi na ito tungkol lang sa kung dapat ko siyang pakasalan. May mas malalim pa. Bakit siya ganon? Bakit kaya niyang lumaban para sa tama sa isang sandali, pero hindi niya kayang panindigan sa harap ng pamilya niya?" "Cassian," babalaan ni Brando, "huwag mong hayaang maging imbestigasyon ang relasyon ninyo. Hindi ko siya gustong sirain. Gusto kong maintindihan." Sa gabing iyon, habang nag-uutos si Cassian kay Brando na silipin ang charity foundation ni Mariel at ang mga negosyo ng Zafira Holdings, si Mariel naman ay nasa kanyang silid, hindi makapakali. Hawak niya ang maliit na calling card na naiwan sa upuan bago siya bumaba ng jeep. Hindi niya alam kung sinadya ba yun ng driver o nahulog lang. Wala iyong numero, wala ring pangalan ng kumpanya. Isa lang ang nakasulat sa likod. Hindi lahat ng nagmamaneho ay walang pangarap. Paulit-ulit niyang binasa. Naalala niya ang mukha ni Manang Perla, ang batang umiiyak, ang nurse na pagod, ang driver na mahinahon kahit pinapahiya, at ang sarili niyang boses nang itinanggi niya kay Oriana na sumakay siya sa jeep. Dahan-dahan siyang naupo sa kanyang kama. Sa unang paratan matapos ang maraming taon, hindi niya naramdaman ang ginhawa ng marangyasang kwarto niya. Sa halip, naramdaman niya ang bigat ng tanong na pilit niyang iniiwasan. Mabuti ba talaga akong tao o mabuti lang ako kapag may nanonood? Sa labas ng mansyon, maliwanag ang ilaw at tahimik ang paligid. Sa kabilang dako ng lungsod, nakatigil ang lumang jeepil na Almeda sa garahe. Ngunit ang naging biyahe nito ay parang nagsindi ng apoy sa dalawang pusong parehong kailangang magbago. Si Cassian na kailangang matutong magtiwala ng hindi nanunubnob ng palihim, at si Mariel na kailangang pumili kung mananatili siyang bihag ng pangalan ng Zafira o magiging isang babaeng kayang panindigan ng tama kahit walang palakpak, walang kamera at walang garansyang na may tatanggap pa sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung saang basa ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagkakataong ito, susundan natin ang bigat na iniwan ng isang simpleng biyale sa jeep. Isang biyahe na hindi lang nagpabago sa tingin ni Cassian kay Mariel, kundi nagsimulang gumising sa konsensya ni Mariel mismo, lalo nang unti-unti niyang makita na ang mundong kinalakihan niya ay may mga lihim na matagal nang nananakit ng ibang tao. Kinabukasan matapos ang araw na iyon, hindi agad bumalik sa normal ang buhay ni Mariel Zafira. Sa labas, ganun pa rin siya tignan. Maayos ang buhok, eleganteng manamit, kontrolado ang kilos, at nakangiti kapag may bumabati. Ngunit sa loob niya, may paulit-ulit na tanong na gumugulo. Mabuti ba talaga akong tao o mabuti lang ako kapag may nanonood lang? Nasa harap siya ng salamin noong umagang iyon habang inaayusan siya ng kanyang kasambahay na Delia. Dati, kapag may mali sa pagkakaplansya ng damit, mabilis uminit ang ulo ni Mariel. Ngunit ngayon, nang napansin niyang bahagyang nakabuluktot ang laylayan ng kanyang blouse, hindi niya ito nagawang punahin. "Ma'am, pasensya na po." Mabilis na sabi ni Delia, halatang sanay ng kabahan sa bawat kilos niya. "Aayusin ko po ulit."
Saglit na napatingin si Mariel sa kamay ni Delia. May maliit na paso ito marahil mula sa plancha o mainit na kawali. Masakit ba yan? Tanong ni Mariel. Nagulat si Delia. Po, yung kamay mo. Napatingin si Delia sa paso niya at pilit na nangumiti. Ay, hindi naman po ma'am, maliit lang. Kumuha ka ng ointment sa cabinet ko at huwag ka munang magplantsa ngayon. Hindi nakasagot agad si Delia, para bang hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Opo ma'am, salamat po. Pagkaalis ni Delia, umupo si Mariel sa gilid ng kama at muling kinuha ang maliit na calling card na naiwan sa jeep. Wala pa ring numero, wala pa ring buong pangalan, pero ang nakasulat doon ay parang hindi siya tinatantanan. Hindi lahat ng nagmamaneho ay walang pangarap. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang hanapin ang driver na si Casio. Hindi dahil romantiko ang pakihamdam, hindi rin dahil naaawa siya. Mas malalim doon, parang may utang siyang paliwanag sa taong iyon. Hindi dahil may ginawa itong masama, kundi dahil nakita nito ang dalawang mukha niya sa iisang araw. Ang babaeng kayang tumayo laban sa tiwaling enforcer at ang babaeng hindi kayang amining sumakay siya sa jeep harap ng sariling pinsan. Tanghali na nang magdesisyon siyang pumunta sa lumang terminal sa Santa Adela, ang lugar na nabanggit ni Manang Perla noong nasa jeep sila. Hindi niya isinama si Celine, hindi rin niya ipinagpaalam sa ama. Nagmaneho siya mag-isa gamit ang mas simpleng kotse, nakasuot ng plain blouse at pantalon. Ngunit kahit anong pilit niyang magmukhang ordinaryo, litaw pa rin ang kilos niyang sanay sa marangyang mundo. Pagdating niya sa terminal, sinalubong siya ng ingay ng busina, sigawan ng dispatcher, amoy ng pritong saging, usok ng tambutso at mga taong nagmamadaling sumakay. Para sa iba, magulo iyon. Para kay Mariel, halos nakakalula. Ngunit may kakaibang buhay sa lugar. Hindi ito katulad ng mga ballroom na pinupuntahan niya, kung saan lahat ng tao ay nagkukunwaring masaya habang sinusukat ang halaga ng isa't isa sa damit at apelyido. Miss, saan kayo? Tanong ng isang lalaking may hawak na listahan ng biyahe. Napalingon siya. Hinahanap ko sana ang driver na si Casio. Ang lalaki ay si Benhur Aklan, dispatcher ng terminal. Kulubot ang polo sa init, pero matalim at mapagmatsyag ang mata. Casio, ulit ni Benhur. Bago lang yun sa ruta, bakit nyo hinahanap? May kailangan lang akong itanong. Tinignan siya ni Benhur mula ulo hanggang paa. Pasahero kayo kahapon. Hindi agad sumagot si Mariel. Oo. Ay, kayo pala yung babaeng nakipagtalo kay Roldan, sabat ng isang babaeng galing sa karinderya, bitbit ng tray ng kanin at ulam. Ako si Nemia Solquillo, dito ako nagtitinda. Narinig namin yun. Matapang ka pala, hiha. Tumawa ng mahina si Ate Nemia. Minsan, yun na ang simula ng tapang. Lumapit naman ang batang lalaking may basahan sa balikat at may maliit na timba. Ate, kaya po ba yung nagbigay ng tubig sa bata ni Nurse Maika? Pamangkin niya o yun? Ikaw? Ako po si Toto Ibarra, tagalinis po ng jeep minsan. Nag-aaral din po kapag hapon. Ngumiti ito, pero halatang pagod ang namamata. Wala pa po si Kuya Casio, minsan lang po siyang bumiyahe. Hindi alam ni Mariel kung bakit nakaramdam siya ng lungkot. Umaasa yata siyang makikita niya agad ang driver para humingi ng tawad o kahit para sabihing hindi niya sinadyang ikahiya ito. Ngulit habang tumatagal siya sa terminal, unti-unti niyang nauunawaan na hindi lang si Casio ang kailangan niyang harapin. Pinaupo siya ni Ate Nemia sa maliit na mesa na tabi ng karinderya. Binigyan siya nito ng malamig na tubig sa basong plastik. Hindi po kailangan, sabi ni Mariel. Libre yan, sagot ni Ate Nemia. Hindi lang mayaman ang marunong magbigay. Tumama iyon sa kanya. Hindi masakit ang pagkakasabi pero parang may tinamaan sa loob niya. Habang nakaupo siya roon, narinig niya ang usapan ng mga driver. Reklamo sa taas ng gasolina, reklamo sa boundary, reklamo sa bagong notice na kailangan na daw nilang lisanin ng terminal sa loob ng ilang linggo. May matandang driver na nagsasabing dito na siya tumanda at wala na siyang ibang alam na hanap buhay. May tindera namang umiiyak dahil kapag nawala ang terminal, mawawala rin ang pwesto niyang bumubuhay sa 3 anak. Eviction? Tanong ni Benhur. Bakit? Napatingin ang dispatcher sa kanya. Hindi niyo alam? Hindi. Kumuha si Benhur ng nakatiplop na papel mula sa lumang clipboard at iniabot sa kanya. Ito ang pinapadala sa amin. Sabi bibilhin daw ang lupa, gagawing commercial strip, coffee shop, boutique, parking building. Alam mo na, pangmayaman. Tinanggap ni Mariel ang papel. Sa una, ordinaryong legal notice lang ang tingin niya. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa ibaba,
Nanlamig ang kanyang mga daliri. Zafira Holdings Development Corporation. Ilang segundo siyang hindi nakahinga. Parang biglang nawala ang ingay ng terminal. Ang natira lang ay ang pangalan ng pamilya niya sa papel na hawak niya. Pamilya niyo ba yan? Tanong ni Ben-Hur. Hindi galit ang boses pero mabigat. Hindi agad nakasalita si Mariel. Lumapit si Ate Nemia. Kaya pala pamilyar ang mukha mo. Anak ka ni Don Nicanor, ano? Napayuko si Mariel. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na pribilehyo ang apelyido niya. Parang pasan niya ang bigat nito. Hindi ko alam, bulong niya. Lahat naman ng mayayaman yan ang sinasabi kapag nahuli. Malamig na sabi ng isang driver sa kabilang mesa. Napatingin si Mariel sa kanya. Gusto sana niyang depensahan ng sarili. Gusto niyang sabihin na hindi siya ganun, na hindi siya kasali, na chairwoman siya ng foundation at tumutulong siya sa mahihirap. Ngunit habang hawak niya ang notice, naisip niya, ano ang silbi ng charity niya kung mismong kumpanya ng pamilya niya ang nagpapaalis sa mga taong ito? Tumayo siya, nanginginig ang tuhod. Pwede ko bang kunin ang kopya nito? Bakit? Tanong ni Ben-Hur. Gusto kong malaman kung bakit ginagamit ang pangalan namin dito. Hindi namin kailangan ng pangako. Marami nang nangako sa amin. Tumanggo si Mariel. Alam ko, kaya hindi ako mangangako ngayon. Pero babalik ako. Umalis siya sa terminal na bitbit ang kopya ng notice at bigat na hindi kayang tapalan ng aircon ng kotse. Habang nagmamaneho pa uwi, tumawag si Celine. Where are you? May lunch tayo with Oriana. Cancel it. Again? Mariel, you're acting strange. Celine, mahinang sabi niya. Alam mo ba ang project ng Zafira Holdings sa Sta Adela Terminal? Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay tumawa si Celine. Oh, that dusty place? Yes, your cousin mentioned it. Finally, gaganda na ang area. May mga mawawalan ng hanap buhay doon. Mariel, don't be dramatic. That's development. Ibinaba ni Mariel ang tawag ng walang paalam. Pagdating niya sa mansyon, diretso siya sa opisina ng kanyang ama. Naroon si Don Nicanor Zafira, nakaupo sa likod ng malaking mesa kasama ang pinsan niyang si Oriana Zafira at ang abogado ng pamilya na si Marcelo Sendrano. Nakabukas sa mesa ang mga blueprint ng commercial strip. Mariel, sabi ni Don Nicanor, halatang nagulat, hindi ka man lang kumatok. Inihagis niya ang notice sa mesa. Ano ito? Napatingin sina Oriana at Marcelo sa isa't isa. Legal document. Simpleng sagot ni Don Nicanor. Papa, pinapaalis niyo ang mga driver at vendor sa Sta Adela Terminal? Hindi namin sila pinapaalis. Inaayos namin ang lugar. Lugar nila iyon. Hindi nila pag-aari iyon. Sabat ni Marcelo. Matagal nang komplikado ang land title, may legal basis ang Zafira Holdings. Legal basis? Mariing tanong ni Mariel. May mga mawawalan ng hanap buhay doon. Tumayo si Don Nicanor, malamig ang muka. Anak, huwag kang maging emosyonal. Business ito. Matagal nang mababa ang value ng lupang yon dahil sa mga jeep, tindera at kung ano-anong kalat. Kapag na-develop natin, babalik ang pera. Pera? Nangingilid ang luha ni Mariel. Yun lang ba ang mahalaga? Lumapit si Oriana, may halong inis at panangunguti ang ngiti. Mariel, please, wag mong gawing charity event lahat. Kaya nga may charity foundation ka, di ba? Bigyan mo na lang sila ng relief packs kapag napaalis na. Para siyang sinampal sa sinabi ng pinsan niya. Relief packs, ulit ni Mariel. Papa, ginagamit ba ang foundation ko para pagtakpan ito? Hindi sumagot agad si Don Nicanor. Yun pa lang, alam niya na ang sagot. Papa, makinig ka sa akin. Madiing sabi ni Don Nicanor. May utang ang pamilya natin. Malaki. Kung hindi matutuloy ang project na ito, babagsak ang Zafira Holdings. At kung babagsak tayo bago ang kasal ninyo ni Cashan, mawawala ang lahat. Doon unti-unting nabuo ang mas masakit na katotohanan. Ginagamit niyo ako. Bulong ni Mariel. Ginagamit niyo ang kasal ko para makalapit sa pera ni Cashan. Ginagawa ko ang kailangan para iligtas ang pamilya natin. Hindi pamilya ang ilililigtas niyo. Pangalan niyo. Bumagsak ang palag ni Don Nicanor sa mesa.
Huwag kang magmamataas sa akin. Lahat ng meron ka galing sa pangalang Zafira. Ang damit mo, ang bahay mo, ang edukasyon mo, pati reputasyon mo. Kaya huwag mong sisirain ng plano dahil lang naawa ka sa ilang driver. Hindi na sumagot si Mariel. Kinuha niya ang kopya ng notice at lumabas. Sa hallway, hinabol siya ni Oriana. "Pinsan," Sabi nito, huwag kang magpakatanga. Hindi ka mahal ni Kasyan kung wala kang halaga sa mundo niya. At hindi ka rin re-respetuhin ng mundo kung kakampi ka sa mga taong nasa bangketa. Huminto si Mariel, ngunit hindi siya lumingon. Baka mas matagal pa silang marunong rumispeto kaysa sa atin. Iniwan niya si Oriana na walang masabi. Samantala, sa Velmoro headquarters, nakatanggap si Kasyan ng report mula kay Trixia Monreal. Nakalagay doon ang mga litrato ni Mariel sa terminal, hindi bilang ebidensya laban sa kanya, kundi bilang bahagi ng investigasyong pinagawa niya kay Attorney Brando. "Sir," sabi ni Trixia, "hindi siya nagdala ng media, wala ring photographer. Kinausap niya talaga ang mga driver." Tahimik na tinignan ni Kasyan ang litrato ni Mariel habang nakaupo sa karinderya ni Ate Nemia, hawak ang basong plastik, halatang wala sa kanyang comfort zone. Dumating si Brando na may dalang folder. May mas malalim palito. Zafira Holdings ang nasa likod ng eviction sa San Adela Terminal at mukhang ginagamit ang charity foundation ni Mariel para palambutin ang public image ng project. Napapikit si Kasyan. Alam ba niya? Base sa kilos niya ngayon, mukhang ngayon lang niya nalaman. Matagal na katahimikan ang namagitan. "Kasyan," sabi ni Brando, "kailangan mong mag-ingat. Habang tumatagal, mas nagiging komplikado ang pagpapanggap mo. Kapag nalaman niyang ikaw si Casio, iisipin niyang pati pagbabago niya minanmanan mo. Tingin mo ba, mali na ang ginawa ko? Ang dahilan mo, naiintindihan ko. Pero ang paraan, pwedeng makasakit." Hindi nakasagot si Kasyan dahil alam niyang tama si Brando. Noong una, gusto lang niyang malaman kung tunay ba ang ugali ni Mariel. Pero ngayon, nakikita niyang ang babaeng sinusubok niya ay mismong nakikipaglaban na sa mundong humubog dito. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Mariel sa terminal. Hindi siya nangakong malaki. Hindi siya nagpa-picture. Nakinig siya. Isinulat niya ang pangalan ng mga vendor, driver, at pamilyang maaapektuhan. Kinausap niya si Micah Ledesan, ang nurse na nakasabay niya sa jeep, at nalaman niyang may sakit ang pamangkin nitong si Leroy at kailangan ng regular check-up. "Hindi ko po hinihingi ito," sagi ni Micah nang mag-abot si Mariel ng bayad para sa laboratory test ng bata. "Alam ko, kaya hindi ko ito ibibigay bilang awa. Ibigay mo sa akin ang resibo pagkatapos. Gusto kong maayos, hindi palimos." Napatingin si Micah sa kanya. "Nagbago kayo, ma'am." Napangiti ng malungkot si Mariel. "Hindi pa. Sinusubukan ko pa lang." Ngunit habang lumalapit siya sa mga tao sa terminal, lumalala naman ang galit ng pamilya niya. Isang gabi, ipinatawag siya sa board meeting ng Zafira Holdings. Naroon si Don Nicanor, Oriana, Marcelo at ilang investors. Sa mesa, nakalatag ang dokumentong kailangan niyang pirmahan bilang chairwoman ng foundation. Isang statement na nagsasabing susuportahan ng foundation ang relocation program ng terminal community. Binasa ni Mariel ang dokumento. Maganda ang mga salita. May inclusive growth, community support, at livelihood transition. Pero alam niyang sa likod niyang magagandang salitang iyon, palalayasin pa rin ang mga tao sa lugar na bumubuhay sa kanila. "Pirmahan mo na," sabi ni Don Nicanor. Hawak ni Mariel ang ballpen. Nanginginig ang daliri niya. Sa isip niya, naroon si Benhor na nagsabing marami nang nangako. Si Ate Nemia na nagbigay sa kanya ng libreng tubig. Si Toto na naglilinis ng jeep para may pangbaon. Si Micah at ang batang si Leroy. At ang driver na si Casio na minsang pinahiya ng enforcer ngunit na natiling kalmado. Ibinaba niya ang ballpen. "Hindi ko pipirmahan." Para bang tumigil ang hangin sa kwarto. "Anong sinabi mo?" Mabagal na tanong ni Don Nicanor.
Hindi ko gagamitin ng foundation para pagtakpan ng pagpapaalis sa kanila. Tumawa si Oriana. Mariel, huwag kang magpaka-heroin. Hindi ka bagay. Hindi niya ito pinansin. Sa halip, binuksan niya ang folder na dala niya at inilabas ang mga kopya ng testimonya, litrato ng terminal, lumang kasunduan ng mga driver at listahan ng mga pamilyang maaapektuhan. May lumang agreement ang terminal operators sa dating may-ari ng lupa. May karapatan silang questionin ng eviction at hanggat hindi malinaw ang title transfer, hindi kayo pwedeng basta mag-demolish. Namula sa galit si Marcelo. San mo nakuha ang mga yan? Sa mga taong hindi nyo pinapakinggan. Tumayo si Don Nicanor. Mariel, huling beses ko nang sasabihin, pirmahan mo. Tumingin siya sa ama. Nangingilid ang luha ngunit buo ang boses. Hindi. Dahil sa ginawa niyang pagtutulok ni Mariel at sa mga dokumentong inilabas niya, hindi natuloy ang agarang demolition. Napilitan ng board na i-delay ang project ng 30 araw habang pinag-aaralan ng legal risks. Hindi iyon tagumpay na may palakpakan. Walang yumakap sa kanya. Walang sinabing proud sila. Sa katunayan, paglabas niya sa conference room, halos manghina siya sa bigat ng ginawa niya. Pagdating sa parking lot, pumasok siya sa kotse at doon tuluyang umiyak. Hindi dahil natalo siya. Hindi dahil nagalit ang ama niya. Umiyak siya dahil ngayon lang niya naramdaman kung gaano kasakit kumalas sa mundong humubog sa kanya. Kinuha niya ang calling card ni Kasyan mula sa bag. Tinignan niya ito habang tumutulo ang luha sa pingsin niya. Hindi ko alam kung nasaan ka. Bulong niya. Pero sana makita mo. Sinusubukan kong huwag na maging duwag. Sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Castian sa bintana ng opisina niya. Hawak ang report ni Trixia tungkol sa pagpipigil ni Mariel sa demolition. Dapat sana'y gumaan ang loob niya. Dapat sana'y natuwa siya na tama ang nakita niyang kabutihan sa kanya. Ngunit sa halip, lalo siyang nabigatan. Dahil habang si Mariel ay unti-unti nagiging totoo, siya naman ay nananatiling may itinatagong malaking lihim. At alam niyang darating ang araw na kapag nalaman ni Mariel na si Casio at Cassian ay iisang tao, maaaring hindi na sapat ang lahat ng mabubuting intensyon para hindi mabasag ang tiwalang nagsisimula pa lamang mabuo. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parting ito, papasok tayo sa pinakamasakit na bahagi ng kwento. Ang sandaling ang katotohanang matagal itinago ay biglang lalabas at ang mga taong nagsisimula palang magtiwala sa isa't isa ay kailangang harapin kung sapat ba ang kabutihan para pagtakpan ang sugat na dulot ng panlilinlang. Pagkatapos ng board meeting sa Zafira Holdings, hindi agad gumaan ang buhay ni Mariel Zafira. Totoong napigilan niya ang agarang demolition sa terminal ng Santa Adela, ngulit kapalit nito ang malamig na katahimikan sa loob ng mansyon nila. Hindi na siya kinakausap ni Don Nicanor kapag hindi kailangan. Si Oriana naman ay laging may pabulong na panlalait sa tuwing nagkakasulubong sila sa hallway. Heroin ka na pala ngayon. Bali gusto mong tumira na rin sa terminal para kumpleto ang drama mo. Hindi na sumabot si Mariel. Dati, masasaktan siya dahil ayaw niyang pagtawanan ng pamilya. Ngayon, mas malakas na ang bigat ng mga mukha ni na Ate Nemia, Ben-Hur, Maika at Toto kaysa sa takot niyang husgahan ng mga taong may parehong apelyido sa kanya. Ngunit kahit lumalaban na siya, hindi niya pa rin nakakalimutan si Casio, ang jeepney driver na naging dahilan kung bakit siya unang natauhan. Ilang beses siyang bumalik sa terminal, ngunit hindi na niya ito nakita roon. Madalas sabihin ni Ben-Hur Aklan na minsan lang bumiyahe si Casio at hindi talaga siya regular sa ruta. Ate Nemia Solquillo naman ay nagsasabing baka may ibang pasada ito. Si Toto Ibarra naman ay laging nakangiti at nagsasabing baka busy lang po Ate Mariel. Pero sa puso ni Mariel may kakaibang kutob. Hindi normal ang pagkawala ni Casio pagkatapos ng araw na yun. Parang pumasok lang ito sa buhay niya upang mag-iwan ng tanong tapos naglaho.
Isang hapon, nagpunta si Mariel sa Velmoro Transit Group para makipagkita kay Attorney Brando Selvario. Nais niyang hingi ng tulong nito tungkol sa lumang land documents ng terminal dahil may balita siyang minsang nakipagkasundo ang dating may-ari ng lupa sa ilang jeepney operators bago pa pumasok ang Zafira Holdings. Alam niyang mahirap humingi ng tulong sa kampo ni Cassian lalo na't kasalukuyang paring malamig ang sitwasyon sa pagitan nila dahil sa stress ng pamilya at kasal. Ngunit wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan. Pagpasok niya sa guslang, magalang siyang sinalubong ni Trixia Monreal, ang sekretarya ni Cassian. Miss Mariel, may meeting pa si Sir Cassian sa taas pero pinapaakyat na po kayo sa legal records room. Nandun na si Attorney Brando. Salamat, Trixia. Habang naglalakad sila sa koridor, napansin ni Mariel ang ilang framed photos ng kasaysayan ng Velmoro Transit. May larawan ng mga unang jeepney ng kumpanya, may larawan ng mga dating driver na nakangiti sa lumang terminal, at sa dulo ng hallway may maliit na glass display kung saan naroon ng lumang cap, kupas na driver's polo at isang maliit na metal nameplate. Tumigil si Mariel. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ang cap na yon, ang kulay, ang punit sa gilid, ang lumang marka sa harap, iyon ang cap ni Casio. Lumapit siya sa display, halos hindi humihinga. Nakasulat sa maliit na label sa ilalim, Personal Cap of Elpidio Velmoro, First Driver and Father of Cassian. Miss Mariel, tawag ni Trixia. Halatang kinakabahan nang mapansin kung saan ito nakatingin. Hindi sumagot si Mariel. Dahan-dahan niyang tinignan ng katabing framed photo. Naroon ng lumang jeepney na may pangalang Almeda. Ang parehong jeepney na sinakyan niya. Ang parehong sasakyan na pinangmulan ng calling card na hanggang ngayon ay nasa bag niya. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Trixia, mahina ngunit naninginig ang sabi niya. Bakit nandito ang cap ng driver na si Casio? Napapikit si Trixia, para bang alam nitong wala na siyang itatago. Miss Mariel, si Cassian ba yun? Walang sumagot sa unang segundo. Ngunit ang katahimikan ni Trixia ang nagbigay ng sagot. Parang biglang umikot ang buong paligid. Bumalik sa isip ni Mariel ang lahat. Ang araw na sumakay siya sa jeep. Ang batang binigyan niya ng tubig. Ang pangungutong ni Roldan, ang paraan ng pagtititig ni Casio sa rearview mirror, ang calling card, ang biglang pagkawala nito, at ang mga report na tila laging alam ni Cassian kahit hindi niya kinukwento. Hindi na niya hinintay si Brando. Hindi na siya tumuloy sa records room. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palabas ng gusali. Hindi siya sumidyaw. Hindi siya nagwala. Mas masakit ang klase ng galit na hindi lumalabas sa bibig, kundi bumabara sa dibdib. Pagdating niya sa parking area, doon siya naabutan ni Cassian. Mariel, tawag nito. Huminto siya, ngunit hindi agad lumingon. Alam ko na, sabi niya. Nanahimik si Cassian, hindi na niya kayang magsinungaling. Dahan-dahang humarap si Mariel. Puno ng luha ang mga mata niya, ngunit matigas ang boses. Ikaw ang Casio. Mariel, pakinggan mo muna ako. Hindi. Umiling siya. Matagal akong nakikinig sa lahat ng paliwanag ng mga tao. Sa papa ko, kay Oriana, sa mga abogado, sa mga taong laging may dahilan kung bakit nila ginagawa ang mali. Ngayon, sagutin mo lang ako ng diretso. Ikaw ba ang jeepney driver na sinakyan ko? Tumagal ang katahimikan bago sumagot si Cassian. Oo. Napatawan ng mapait si Mariel kasabay ng pagtulo ng luha. So habang iniisip kong may taong gumising sa konsensya ko, habang hinahanap ko siya para humingi ng tawad, ikaw pala yun. Ikaw pala ang nanunood. Hindi ko sinadya na, hindi mo sinadya. Putol niya. Nagbihis ka. Nag-ayos ka ng jeep. Gumawa ka ng pangalan. Nilagay mo ako sa sitwasyong gusto mong makita kung babagsak ako o papasa. Paano naging hindi sinadya iyon? Lumapit si Cassian ng isang hakbang. Takot ako, Mariel. Takot akong pakasalan ng isang taong ikahihiya ang pinagmulan ko. Nakita ko kung paano mo tratuhin si Luningning sa restaurant. Nakita ko kung paano ka umiwas sa batang yumakap sa iyo sa charity event. Hindi ko alam kung sino ka kapag walang kamera.
Then you should have asked me. Sigaw niya. Ngayon lang tuluyang nabasag ang pigil. Dapat kinausap mo ko. Dapat sinabi mo sa akin na nasasaktan ka. Pero hindi. Pinili mong subukin ako na parang empleyadong ini-interview. Alam kong mali ang paraan, sabi ni Cassian. Mabigat ang boses. Pero hindi ka sinungalingan ang nakita ko sa'yo. Nakita kong may kabutihan ka. Nakita kong lumaban ka. Nakita kong nagbago ka. Mas lalong nasaktan si Mariel sa salitang iyon. At paano ko malalaman kung hindi mo lang akong ninamanmanan habang nagbabago ako? Paano ko malalaman kung kailan ka naging fiancé ko at kailan ka naging hukom? Hindi nakasagot si Cassian. Kinuha ni Mariel ang engagement ring mula sa kanyang daliri. Nanginginig ang kamay niya habang iniaabot ito kay Cassian. Hindi ko alam kung mahal mo ko o proyekto mo ko. Mariel, hindi ko sinasabing tapos na ang lahat. Sabi niya, halos pabulhong na. Pero hindi ko kayang isuot ito habang hindi ko alam kung may tiwala pa ba tayo sa isa't isa. Iniwan niya ang singsing sa palad ni Cassian at sumakay sa kotse. Habang papalayo siya, naiiwan si Cassian sa parking area, hawak ang singsing na minsan niyang inakalang simbolo ng kasigurahan. Ngayon, parang paalala ito na kahit mabuti ang intensyon, ay may sugat na nabubuksan kapag mali ang paraan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Hindi alam ni Cassian kung paano iyon nakalabas, pero malinaw kung sino ang makikinabang. Kinabukasan, laman ng social media ang headline, Milyonaryong CEO, nagpanggap na jeepney driver para subukin ng fiancé. Romantic gesture o panlilin lang? Sa unang araw, pinag-usapan lang iyon bilang chismis. Sa ikalawang araw, naging mas marumi ang kwento. May mga edited video na lumabas. May mga post na nagsasabing ginagamit daw ni Cassian ang mga hihirap para sa personal drama. May anonymous source na nagsasabing binayaran daw niya ang mga driver at vendor para magmukhang mabait. Bumagsak ang tiwala ng ilang investors sa Vilmoro Transit. May mga board members na nagsimulang magpatawag ng emergency meeting. Sa likod ng mga leak na iyon ay sina Don Nicanor, Oriana at ang board director ng Vilmoro na si Severino Halcarde. Isang lalaking matagal nang gustong agawin ang posisyon ni Cassian. Para kay Severino, perpektong pagkakataon ito para pabagsakin ng CEO na minamahal ng empleyado ngunit kinaiinggitan ng ilan sa nasa taas. Ngayon natin siya tatamaan, sabi ni Severino sa pribadong meeting kasama sina Don Nicanor at Marcelo Sendrano. Kapag nawala ang tiwala sa kanya, mapipilitan ng board na alisin siya kahit pansamantala. At si Mariel, tanong ni Oriana. Nung miti si Don Nicanor, durog ang loob ni Mariel ngayon, hindi siya magsasalita para kay Cassian. Samantala, si Celine Verdosa naman ay nagkunwaring kaibigan ni Mariel habang palihim na nagpapasa ng kwento sa mga entertainment reporters. Darling, I'm only protecting you, sabi ni Celine, nang puntahan niya si Mariel sa kondo kung saan pansamantala itong tumira. Hayaan mo silang sirain si Cassian, niloko ka niya. Nakaupo si Mariel sa tabi ng bintana, pagod ang mukha. Niloko niya ako, oo. Pero hindi ibig sabihin nun totoo na lahat ng sinasabi nila. Don't defend him. Ang importante, malinis ang pangalan mo. Napatingin si Mariel sa kanya. Bakit pangalan ko lagi ang iniisip nyo? Natahimik si Celine. Hindi mo ba ako tatanungin kung masakit? Tanong ni Mariel. Hindi mo ba ako tatanungin kung nalilito ako? O kung paano ang mga tao sa terminal na madadamay sa gulo? Umirap si Celine. Mariel, those people are not your responsibility. Doon tuluyang naintindihan ni Mariel na si Celine ay hindi tunay na kaibigan, kundi salamin ng dating sarili niyang unti-unti na niyang tinatalikuran. Habang umiinit ang skandalo, nagulat ang lahat ng kusang pumunta sa community hearing ang mga taong galing sa terminal. Nandoon si Michael Ledesan, bit-bit ang pamangkin niyang si Leroy. Nandoon si Manang Perla Quindoy, may dalang supot ng kakanin na parang baon sa mahabang laban. Nandoon si Benhur Aklan, si Ate Nemia at si Toto Ibarra na hawak ang lumang cellphone. Sa harap ng ilang reporters, nagsalita si Micah. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ni Sir Cassian na magpanggap. Pero ang alam ko, nung araw na yun, walang kamera, walang publicity.
At nung kailangan ng pamangkin ko ng tulong, hindi pera ang unang ipinakita sa amin ni Miss Mariel. Nakinig siya. Sumunod si Manang Perla. Maraming mayayaman ang dumadaan sa amin na parang hindi kami tao. Pero nung araw na iyon, nakita namin si Mariel na nagsimulang matutong tumingin. Hindi siya perpekto. Si Kashan, hindi rin. Pero hindi totoo na ginamit nila kami. Pinakahuli, si Toto. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang cellphone. May video po ako. Hindi ko po ito pinost dati kasi akala ko wala lang. Pero kailangan na po siguro. Pinatugtog niya ang video. Malabo ang kuha pero malinaw ang tunog. Makikita si Mariel sa tabi ng jeep, kaharap si Roldan Mijares. Kung may violation siya, tikitan mo. Pero kung pera lang ang habol mo, hindi ka dapat naka-uniforme. Tahimik ang mga reporter. Wala roong staged, wala roong script. Hindi alam ni Mariel na kinukunan siya, hindi niya alam na si Kasia ng driver. Sa unang pagkakataon, nakita ng publiko ang sandaling totoo siya. Hindi perpekto, pero lumalaban. Pinanood ni Kasia ng hearing mula sa opisina niya. Hindi niya pinapunta ang mga iyon. Hindi niya sila binayaran. At iyon ang mas nagpalambot sa puso niya. Sa gitna ng pagbagsak ng pangalan niya, ang mga taong minsang tinulungan niya ay hindi siya iniwan. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay dumating sa press conference ng Zafira Holdings. Inaasahan ni Don Nicanor na doon sisirain ni Mariel si Kashan para mailigtas ang imahe ng pamilya nila. Nakapila ang mga reporter. Nasa gilid sina Oriana, Marcelo at Celine. Lahat sila ay kampanting-kampanting pipiliin ni Mariel ang apelido niya. Tumayo si Mariel sa podium. Maputla siya, ngunit buo ang tindig. Maraming nagtatanong kung ano ang masasabi ko tungkol kay Kashan Villamoro. Nasaktan ako sa ginawa niya. Mali ang paraan niya. Hindi ko yun pagtatakpan. Nagkatinginan sina Don Nicanor at Oriana. Tila nasisiyahan. Pero hindi rin ako magsisinungaling para pagtakpan ng mas malaking kasalanan ng pamilya ko. Biglang tumigas ang mukha ni Don Nicanor. Inilabas ni Mariel ang folder mula sa ilalim ng podium. Ang Zafira Holdings ay gumamit ng charity projects para pagandahin ang imahe ng isang development plan na magpapaalis ng mga driver, vendor at pamilyang matagal nang umaasa sa Santa Adela Terminal. May mga dokumentong nagpapakita na may legal agreement ang community na hindi ipinakita sa kanila ng maayos. May pressure, may pananakot, at may pagtatangkang gamitin ang pangalan ko para gawing katanggap-tanggap ang lahat. Nagsimulang magkagulo ang mga reporter. Miss Zafira, sinasabi niyo bang sangkot ang father niyo? Tumingin si Mariel sa ama. Nangingilid ang luha niya, ngunit hindi siya umatras. Sinasabi kong hindi porket pamilya, kailangan mong manahimik kapag may inaapakan silang tao. Namula si Don Nicanor. Mariel, tumigil ka! Hindi siya tumigil. Hindi ako biktima dahil sinubok ako ni Kashan. Nasaktan ako, oo. Pero mas matagal akong naging biktima ng mundong nagturo sa akin na ikahiya ang mahihirap, ngumiki sa kamera at manahimik kapag ang sariling pamilya ang gumagawa ng mali. Sa puntong iyon, hindi na ito simpleng press conference. Isa itong pagtalikod sa buhay na matagal niyang pinanghawakan. Sa opisina ng Villamoro, pinanood ni Kasia ng Hive broadcast. Hawak niya pa rin ang engagement ring na binalik ni Mariel. Habang nagsasalita ito, unti-unti niyang naunawaan na ang tunay na pagbabago ni Mariel ay hindi nakasalalay sa kung babalik ito sa kanya. Ang tunay na pagbabago ay ang pagpili nitong tumayo sa katotohanan kahit kapalit nito ang sariling pamilya, sariling yaman at sariling pangalan. Pagkatapos ng press conference, umalis si Mariel sa gusali nang walang bodyguard na kasama. Sa labas, naghihintay ang mga kamera, pero hindi na siya gumiti para sa kanila. Naglakad siya ng diretsyo, dala ang bigat ng bagong buhay na pinili niya, isang buhay na hindi na protektado ng kasinungalingan. Sa kabilang dako, tumayo si Kashan sa harap ng bintana ng opisina. Sa baba, patuloy ang takbo ng lungsod. May mga jeepney sa kalsada, may mga taong nagmamadali, may mga pamilyang naghahanap buhay. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi niya iniisip kung paano niya mababawi ang reputasyon niya.
Iniisip niya kung paano niya haharapin si Mariel, hindi bilang hukom, hindi bilang lalaking nanubok, kundi bilang taong handang umamin na kahit ang pagmamahal kapag dinaan sa lihim ay pwedeng maging sugat. At sa malayo, sa terminal ng Santa Adela, muling nagbukas si Ate Nemia ng karinderya sa umaga. Si Benhur ay naglista ng biyahe, si Maika ay pumasok sa klinik, si Toto ay naglinis ng jeep. Hindi pa sila ligtas, hindi pa tapos ang laban. Pero sa unang pagkakataon, alam nilang hindi na silang nag-iisa. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos na ito, makikita natin na ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa isang matapang na salita lang, kundi sa paulit-ulit na pagpili ng tama kahit lumipas na ang ingay, kahit wala ng kamera, at kahit kailangan mong buuin muli ang sarili mo mula sa mga pagkakamaling ikaw mismo ang gumawa. Lumipas ang 3 buwan matapos ang press conference ni Mariel Zafira. Hindi naging madali ang mga araw pagkatapos noon. Noong gabing inilabas niya sa publiko ang mga dokumento laban sa sariling pamilya, umuwi siya hindi sa mansyon ng mga Zafira, kundi sa isang maliit na inuupahang apartamento malapit sa terminal ng Santa Adela. Wala raong chandelier, wala raong malaking walk-in closet, wala ring kasambahay na mag-aayos ng gamit niya bago siya magising. May maliit na kama, isang lumong mesa, electric fan na maingay kapag gabi, at bintanang tanaw ang ilaw ng kalsada. Sa unang gabi niya roon, hindi siya nakatulog. Hindi dahil sa init o ingay, kundi dahil sa bigat ng katahimikan. Sanay siyang may lahat, pero ngayon, hawak niya lang ang ilang damit, mga dokumento, at isang buhay na kailangan niyang simulang muli. Kinabukasan, dinalaw siya ni Michael Ledesan dalang isang supot ng pandesal at kape. Hindi ko alam kung okay lang itong dalhin, pero naisip ko baka may sanay kang mag-almusal mag-isa. Napatingin si Mariel sa simpleng pagkain sa mesa. Noon, sanay siya sa imported fruits at brewed coffee na inihahanda ng kusina ng mansyon. Pero nang umagang iyon, habang kinakagat niya ang mainit na pandesal, naiyak siya ng tahimik. "Bakit ka umiiyak?" Nag-alalang tanong ni Maika. "Hindi ko alam. Siguro ngayon ko lang naramdaman kung gaano karaming bagay ang hindi ko napapansin noon." Sa kabilang banda, si Cashan Villamoro naman ay pansamantalang bumaba sa posisyon bilang CEO ng Villamoro Transit Group habang isinasagawa ang internal audit ng board. Pinilit iyon ni Severino Halcarde, ang board director na matagal nang gustong agawin ang kapangyarihan sa kumpanya. Sinabi nito sa board na habang umiinit ang iskandalo, mas makabubuti raw na lumayo muna si Cashan sa operasyon para sa imahen ng kumpanya. Sabi ni Severino sa emergency meeting, kunwari ay mahinahon. Hindi natin pwedeng hayaan na ang personal na skandalo ng isang tao ang humila pababa sa libu-libong empleyado. Alam niya ang tunay na pakain nito, pero hindi siya lumaban ng dalos-dalos. Tumayo siya sa harap ng board, maayos ang postura, ngunit mabigat ang mata. Kung kailangan kong umatras pansamantala para hindi madamay ang mga empleyado, gagawin ko. Pero hindi ako aalis sa mga taong umaasa sa kumpanyang ito. Pagkatapos ng meeting, sinalubong siya ni Trixia Monreal sa hallway. Halatang pinipilit nitong maiyak. "Sir, hindi po tama ito. Alam nating ginagamit ni Severino ang sitwasyon." "Trixia," mahinahon sagot ni Cashan. "Minsan kailangan mong hayaan ng mga taong gutom sa kapangyarihan na lumabas sa liwanag. Doon makikita ng lahat kung sino talaga sila." "Paano po kayo? Hindi ako CEO ngayon." Sabi niya, pero anak pa rin ako ng isang jeepney driver. Mula noon, mas madalas nang makita si Cashan sa Sta Adela Terminal. Hindi na siya nakasuot ng disguise. Hindi na siya si Casio. Siya na mismo si Cashan Villamoro, ang lalaking nagkamali, umamin at ngayon ay sinusubukang bumawi hindi sa salita, kundi sa gawa. Kasama si Ate Brando Silvario, sinimulan niyang ayusin ang mga papeles para sa pagbuo ng isang bagong proyekto, ang Elpidio Community Transport Cooperative, ipinangalanan sa kanyang ama. Hindi ito ordinaryong tulong, hindi lang ito donasyon na pampaganda ng pangalan. Ang plano ay malinaw, gawing bahagi ng pagmamay-ari ang mga driver sa mga sasakyang kanilang minamaneho. Magkaroon sila ng patas na kita, malinaw na schedule, health benefits at legal na proteksyon laban sa pang-abuso. "Sir Cashan," tanong ni Benher Aklan sa unang meeting ng cooperative, "ibig sabihin, hindi lang kami empleyado?" "Hindi," sagot ni Cashan.
Kung kayo ang nagpapaandar ng ruta, dapat may boses kayo sa sistema. Si Ate Nemia Solquillo naman ay hindi agad naniwala. Nakapamayuwang itong nakatingin kay Kasyan habang nakaupo sila sa gilid ng karinderya. Marami na kaming narinig na pangako, Hiho. Kapag mayaman ang nagsasalita, maganda laging pakinggan. Ang problema, kapag pinirmahan na, kami pa rin ang talo. Tumango si Kasyan, kaya hindi ko kayo pinipirmahan ngayon. Basahin muna ninyo, iuwi ninyo, ipakonsulta ninyo sa abogado kung gusto ninyo, walang pipilitin. Napatingin si Ate Nemia kay Mariel na natahimik na nakaupo sa dulo ng mesa, may hawak na notebook. At ikaw, tanong ni Ate Nemia, ano ang papel mo rito? Huminga ng malalim si Mariel. Hindi ako nandito para magsalita para sa inyo. Nandito ako para siguraduhing may livelihood program ang vendors kung sakaling maayos ang redevelopment ng terminal. Legal stalls, hindi pwesto na pwedeng ipagtabuyan anumang oras. Clinic, scholarship desk at malinaw na kontrata. Pera ng Zafira ba ang gagamitin mo? Tanong ni Benher. Hindi, sagot ni Mariel. Personal trust fund ko at lahat ng gastos ilalagay sa Public Accounting Board kahit sino sa inyo pwedeng tumingin. Doon nagsimulang unti-unti ng maniwala ang mga tao. Hindi dahil biglang naging perpekto sina Kasyan at Mariel, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi nila hinihingi ang bulag na tiwala ng mahihirap. Ibinibigay nila ang karapatang magtanong, magduda at makialam. Mulit habang lumalakas ang cooperative, lalong naging desperado sina Don Nicanor, Oriana, Marcelo Sendrano, Selen Vardosa at Severino Halcarde. Alam nilang kapag natuloy ang legal recognition ng terminal community, babagsak ang development plan ng Zafira Holdings. Kapag napatunayan namang may sabwatan sa media leaks at board manipulation, mawawala ang posisyon ni Severino. Kaya sa ika-4 na buwan, nagkaroon ng public hearing sa City Hall. Dinaluhan iyon ng mga driver, vendors, board representatives, reporters at mga opisyal ng lungsod. Nasa harap si Kasyan kasama si Brando. Nasa kabilang panig sina Don Nicanor, Oriana, Marcelo at Severino. Si Mariel ay nakaupo sa gitna kasama sina Maika, Ate Nemia, Benher, Manang Perla at Toto. Hindi na siya nakaupo sa hanay ng pamilya Zafira. Hindi rin siya nakaupo sa tabi ni Kasyan. Pinili niyang maupo sa hanay ng mga taong minsan niyang hindi napapansin. Nagsimula ang hearing sa mga testimonya ng mga driver. Isa-isang nagsalita ang mga taong matagal nang namamasada. May nagsabing dito niya ipinag-aral ang anak. May nagsabing dito siya nakabangon matapos mamatay ang asawa. May nagsabing kung mawawala ang terminal, hindi lang trabaho ang mawawala, kundi buong komunidad. Pagkatapos, tumayo si Severino. Maayos ang suot, malinis ang ngiti, at hawak ang isang folder. Ginagalang ko ang emosyon ng nariito, ngunit kailangan nating humarap sa katotohanan. Ang tinatawag na cooperative na ito ay hindi community initiative. Isa itong paraan ni Kasyan Villamoro para linisin ang pangalan niya matapos ang kanyang eskandalo. Nagbulungan ang mga tao. Inilabas ni Severino ang ilang dokumento. May hawak kaming bank transfer records na magpapatunay na binayaran ni Kasyan ang ilang driver at vendor para magsalita pabor sa kanya. Napatayo si Benher. Kasinungalingan yan! Pinakalma siya ni Brando. Benher, maupo ka muna. Ngumiti si Marcelo. Huwag tayong magpadala sa emosyon. Dokumento ang hawak namin. Tumayo si Don Nicanor. Mabagal at mabigat ang boses. At tungkol naman sa anak kong si Mariel, nais kong sabihin sa komiting ito na siya ay dumadaan sa matinding emotional instability. Ginamit siya ni Kasyan Villamoro para labanan ang sarili niyang pamilya. Namlamig ang mukha ni Mariel. Inaasahan niyang sisirain siya ng ama, ngunit iba pa rin ang sakit kapag narinig mo mismo sa publiko na kaya kang tawaging baliw ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa iyo. Tumingin si Kasyan sa kanya, halatang gustong magsalita,
Ngunit umiling si Mariel. Sa unang pagkakataon, hindi niya kailangan ng lalaking sasalo sa kanya. Kaya niyang tumayo para sa sarili niya. Tumayo siya. Kung may ebidensya kayo, ipakita ninyo ang tunay na pinagmulan. Ipakita ninyo kung sino ang gumawa ng transfer, kailan ginawa, at saan napunta. Mariel, maingay na sabi ni Don Nicanor. Huwag mong pahihiyang ang sarili mo. Hindi na ako ang napapahiya, Papa. Bago pa makasagot si Don Nicanor, bumukas ang pinto ng hearing room. Pumasok si Luningning Mercado, ang waitress na minsang pinahiya ni Mariel sa restaurant noong simula pa lang ng kwento. Simple ang suot niya, halatang galing pa sa trabaho. At nanginginig ang kamay habang hawak ang cellphone. Napalingon si Mariel. Hindi niya inaasahan ng pagdating nito. Pasensya na po, sabi ni Luningning sa komite. Late po ako, galing pa po ako sa shift. Pero may kailangan po akong ipakita. Tumingin si Marcelo kay Don Nicanor, halatang kinabahan. Lumapit si Luningning sa harap. Noong gabing kumalat ang unang balita tungkol kay Sir Cassian, nagtrabaho po ako sa isang private restaurant. Nandoon po sina Miss Celine, Miss Oriana, at Attorney Marcelo. Hindi po nila alam na ako ang naka-assign sa kabilang service hall. Narinig ko po silang nag-uusap. Objection! Sigaw ni Marcelo. Hearsay ito. Huwag kang kabahan kung wala kang tinatago, sabi ni Brando. Pinatugtog ni Luningning ang recording. Malabo ang unang bahagi, ngunit unti-unting luminaw ang boses ni Celine. Kailangan magmukhang ginamit ni Cassian ang mga driver. Kapag kinagat ng media, mawawala ang simpati sa kanya. Mariel will be too hurt to defend him. Sumunod ang boses ni Oriana. And the fake transfer records? Boses ni Marcelo ang sumagot. Severino's people will handle it. Once the board removes Cassian, Zafira Holdings gets an ally inside Velmoro. Nagkagulo ang hearing room. Namutla si Severino, napaatras si Oriana. Si Don Nicanor naman ay tila nawala ng dugo sa mukha. Tumayo si Celine mula sa likod ng room. That's edited! Ngulit lumapit si Luningning sa komite at inilabas ang original file, kasama ang timestamp at backup copy na naipadala niya noon pa sa kapatid niyang IT technician. Hindi na iyon basta chismis. Ebidensya na iyon ng sabuatan. Sunod na tumayo si Trixia. May dala siyang internal audit report mula sa Vilmoro Transit. May nakita rin kaming irregular access sa board communication server. Ang account ni Director Severino ang ginamit para magpasok ng peking financial documents laban kay Mr. Vilmoro. Nagkatinginan ng mga tao. Sa wakas, ang kasinungalingang ilang buwan bumalot sa kanila ay isa-isang nabubunyag. Hindi natapos ang kaso sa araw na iyon, ngulit doon nagsimula ang pagbagsak ng mga kontrabida. Si Marcelo ay ipinatawag para sa disbarment complaint at criminal investigation. Si Severino ay tinanggal sa board habang iniimbestigahan. Sina Celine at Oriana ay nawalan ng kredibilidad matapos lumabas ang iba pang messages. Si Don Nicanor naman ay humarap sa kasong may kaugnayan sa fraudulent land acquisition at coercion. Hindi man agad nakulong ang lahat, malinaw na hindi na sila makakabalik sa dating kapangyarihan ng walang pananagutan. Pagkatapos ng hearing, lumabas si Mariel sa City Hall at umupo sa hagdan. Pagod siya, hindi lang katawan ng pagod, kundi kaluluwa. Ilang minuto siyang nakatitig sa mga taong lumalabas. Mga driver na nag-uusap, vendors na nagyayakapan, reporters na naghahabal ng balita. Lumapit si Luningning at umupo sa tabi niya. Salamat, mahinang sabi ni Mariel. Hindi ko ginawa yun para sa'yo lang. Ginawa ko yun kasi ayokong laging nananalo ang mga taong sanay manakit. Napayo ko si Mariel. May utang pa rin akong tawad sa'yo. Noong gabing iyon sa restaurant, mali ang pagtrato ko sa'yo. Tumanggi si Luningning. Oo, mali talaga. Tumulo ang luha ni Mariel. Hindi ko hihingin na kalimutan mo agad. Hindi ko makakalimutan agad. Pero nakita ko ring hindi ka nakatulad noon. Ituloy mo lang. Yun ang unang kapatawaran na tanggap ni Mariel. Hindi buo, hindi perpekto. Pero totoo, dumating si Cassian makalipas ang ilang minuto. Hindi siya agad umupo. Nakatayo lang siya sa ibaba ng hagdan, hawak pa rin ng maliit na kahon ng engagement ring na matagal niyang itinago. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Tumanggi si Mariel. Naglakad sila papunta sa gilid ng City Hall kung saan mas tahimik. Ilang sandali silang hindi nagsalita. Sa wakas, si Cassian ang unang bumitaw ng salita. Hindi sapat ang sorry ko sa ginawa ko. Akala ko noon, dahil nasaktan ako sa posibilidad na ikahiya mo ang pinagmulan ko, may karapatan akong subukin ka. Pero natutunan ko na kahit may sugat ako, wala akong karapatang gawing pagsusulit ang pagkatao mo. Tumingin si Mariel sa kanya. Nasaktan ako. Hindi lang dahil nagsinungaling ka. Nasaktan ako dahil nung nagsisimulang magbago, akala ko may taong simpleng nagtitiwala sa akin. Yun pala ikaw yun, nakatago, alam ko. At hindi kita pipiliting patawarin ako ngayon. Pinapatawad ko na kayo, sabi ni Mariel. Dahilan na pamagaran siya. Pero hindi ibig sabihin nun ay babalik agad lahat sa dati. Ayoko nang bumalik sa dati. Gusto ko kung magsisimula ulit tayo, walang pamilya, walang board, walang test, walang sikreto. Binuksan ni Cassian ang maliit na kahon at inilabas ang engagement ring.
Ngunit hindi niya ito isinuot sa daliri ni Mariel. Inilagay niya lang ito sa palad niya. "Hindi ko ito ibinabalik para pilitin ka," sabi niya. "Ibinabalik ko ito bilang pangako na maghihintay ako hanggang pareho tayong handa. At kung dumating man ang araw na hindi mo na ito gustong isuot, tatanggapin ko." Tinignan ni Mariel ang singsing. Dati, simbolo iyon ng kasunduan ng dalawang pamilya. Ngayon, pwede na itong maging simbolo ng sariling desisyon nila. Hindi niya ito isinuot. Isinara niya ang palad sa singsing at ngumiti ng malungkot. "Kapag handa na tayo pareho," sabi niya, "hindi dahil kailangan, kundi dahil pinili natin." Lumipas ang 2 taon. Sa panahon niyon, hindi naging madali ang pagbangon pero naging tunay. Napatunayan sa audit na walang ginawang pandaraya si Cassian sa Velmoro Transit. Bumalik siya bilang CEO, ngulit nagbago ang sistema ng kumpanya. Hindi na lang ito korporasyong kumikita sa biyahe ng mga driver. Nagkaroon ng Driver Welfare Board, Profit Sharing Program, Scholarship Fund para sa anak ng mga empleyado, at klinik sa bawat pangunahing terminal. Ang Santa Adela Terminal na minsang muntik ng gibain, naging Elpidio Community Transport Hub. Hindi ito ginawang luxury commercial strip. Sa halip, inayos ito ng hindi itinataboy ang mga taong bumuhay dito. May legal stall sina Hatinemia at Manang Perla. Si Ben-Hur ang naging operations coordinator ng cooperative. Si Micah ang namahala sa maliit na klinik at ang pamangkin niya si Leroy ay malusog ng tumatakbo sa paligid. Si Toto na dating tagalinis ng jeep ay naging scholar ng Velmoro Foundation at nag-aaral ng automotive technology. Si Mariel naman ay hindi na bumalik sa mansyon ng Zafira. Nagtayo siya ng malinaw at transparent na community development office sa loob mismo ng terminal. Hindi na siya kilala bilang socialite charity chairwoman. Kilala na siya bilang babaeng marunong makinig, tumanggap ng pagkakamali, at magtrabaho kahit walang kamera. Isang maaraw na umaga, nagtipo ng mga tao sa terminal. May simpleng dekorasyon ng puting bulaklak, banderitas at maayos na upuan sa gitna ng transport hub. Walang engranding ballroom, walang chandelier, walang society photographers na naghihintay ng eksena. Ang naroon ay mga driver, vendors, mekaniko, nurse, estudyante, empleyado, at mga taong naging saksi sa pagbagsak at pagbangon ni Cassian at Mariel. Sa harap ng lumang jeepney na Almeda, nagpakasal sina Cassian at Mariel. Suot ni Mariel ang simpleng puting damit, walang labis na alahas. Si Cassian naman ay nakasuot ng barong at sa bulsa nito ay nakatupi ang lumang panyo ng kanyang ama. Ang attorney Brando ang tumayo bilang ninong. Si Trixia ang abalang nag-aayos ng listahan. Si Poldo ay umiiyak habang nagpapanggap na may inaayos sa makina ng jeepney. Si Luningning ay isa sa mga bisita, tahimik na nakangiti mula sa likod. Bago nila sabihin ng huling pangako, tumingin si Mariel kay Cassian. "Hindi ko maipapangakong hindi na ako magkakamali, pero ipinapangako kong kapag nakita kong may mali, hindi na ako mananahimik para lang protektahan ang pangalan ko." Tumingin naman si Cassian sa kanya. "Hindi ko rin maipapangakong hindi na ako matatakot, pero ipinapangako kong kapag may duda ako, kakausapin kita. Hindi na kita susubukin sa lihim." Nang matapos ang seremonya, walang engranding fireworks. Ang narinig lang ay palakpakan, tawanan, busina ng jeepney at iyak ng ilang taong alam kung gaano kahirap marating ang araw na iyon. Sa huling bahagi ng araw, umupo si Cassian sa driver's seat ng lumang jeepney ng kanyang ama. Katabi niya si Mariel. Sa salamin, nakasabit ang maliit na larawan ni Mang Elpidio at Almeda, ang magulang na pinagmulan ng lahat ng pangarap ni Cassian. "Handa ka na?" tanong ni Cassian. Ngumiti si Mariel habang hawak ang kamay niya. "Basta hindi mo ako iiwan sa gitna ng biyahe." "Hindi na," sagot ni Cassian. "Magkasama na tayo hanggang dulo." Umandar ang jeepney palabas ng terminal. Sa labas, kumakaway sina Atenemia, Ben-Hur, Micah, Toto, Manang Perla, Poldo,
Trixia, Brando at Luningning. Ang dating lugar na puno ng takot at eviction notice ay puno na ngayon ng buhay, trabaho, tawanan at pag-asa. Habang tinatahak ng lumang jeepney na Almeda ang kalsada ng Santa Adela, hindi na iyon biyahe ng isang CEO na nagpapanggap para manubok. Hindi na rin iyon biyahe ng isang babaeng ikinahihiya ang simpleng buhay. Isa na itong biyahe ng 2 taong dumaan sa pagkakamali, katotohanan, pananagutan at pagpapatawad. At sa bawat pag-andar ng lumang jeepney na Almeda, malinaw na tapos na ang dating kwento ng panlilinlang at hiya. Nagsimula na ang bagong buhay ni Cassian at Mariel. Isang buhay na hindi perpekto, ngunit matapat, buo at pinili nilang harapin ng magkasama hanggang dulo.